updates. DZRH Sunday Updates. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni RH52 Edniel Parosa, samahan niyo po kami dito po sa DZRH Sunday Updates. Simula po ngayong oras, alas 4:09 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Kami po ang inyong makakasama. Ito po si Wina Pearl Hesoro. At ito naman po si Jeric Sasil. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. sa ulo po ng ating mga balita, higit 10 pisong oil price hike na mumuro ngayong linggo. Presyo ng bilihin hindi pa apektado ng tensyon sa Middle East ayon po yan sa DTI. SITG sa pinatay na pro-BBM vlogger sa Caloocan, may tukoy ng tandem suspects. 5 sugatan ng hagisan ng granada ang konvoy ng militar sa Maguindanao del Sur. Cross-examination naman kay NBI Chief Matibag, kasado sa pagpapatuloy ng Vice President Sara Duterte trial. Chinese government dumistansya sa monkey video. Envoy humirit o na ipatawag sa palasyo. 20.1 million pesos naman na Lotto jackpot na solo ng mananaya sa Pasay City. At sa ating foreign news, US military personnel patay sa Iranian strikes sa Jordan. At sa ating balitang sports, Argentina at Spain maghaharap sa FIFA World Cup final. At sa ating showbiz, Gwendolyn Meliz Soriano, Sasha Julie Bell Lacuna kinoronahan sa Binibining Pilipinas 2026. DZRH Sunday Updates. Magandang umaga Pilipinas. Narito na po ang detalye ng mga balitang tinutukan na dito po sa DZRH. Unang-una po, abiso sa ating mga motorista dahil pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada sa Maynila ngayong araw ng linggo para sa inaasahang kilos protesta ng United People's Initiative o UPI. Sarado po mula kahapon ang bahagi ng CRB Mendiola, partikular ang kahabaan po ng Recto Avenue mula sa Nicanor Reyes Street hanggang Menjola. Pati po ang kahabaan ng Ligarda mula Figueras hanggang San Rafael. Sarado na rin ang Ayala Bridge at eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualdez. Simula naman po mamayang alas 6 ng umaga, isasara na ang ilang kalsada sa paligid ng Liwasang Bonifacio, kabilang ang Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge. Gayon din ang southbound lane ng MacArthur Bridge, Quezon Bridge at Lerma Street. Pinapayuhan po ang mga apektadong o ang mga maapektohang motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang makaiwas sa abala. Itinalaga ng Korte Suprema ang 15 paaralan sa buong bansa bilang testing venues para sa 2026 bar examinations na gaganapin sa Setyembre 6, 9 at 13. Ayon sa Bar Bulletin No. 3 na inilabas ni Associate Justice Samuel Gairlan, 7 sa mga testing center ay nasa Metro Manila, 3 sa Luzon, 3 sa Visayas at 2 sa Mindanao. Sa Metro Manila, kabilang sa mga napiling testing venues ang New Era University, University of Santo Tomas, San Beda University, Ateneo de Manila University School of Law, Manila Adventist College, University of the Philippines Bonifacio Global City at San Beda College Alabang. Kabilang naman sa iba pang testing centers ang St. Louis University sa Baguio, Cagayan State University, University of Nueva Cáceres, Dr. V. Orestes Romualdez Educational Founder sa Tacloban City, University of San Jose, Recoleto sa Cebu City,
Central Philippine University sa Iloilo City, Ateneo de Davao University at Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Samantala, magsisilbi sa ikatlong pagkakataon ang San Beda College Alabang bilang national headquarters ng 2026 bar examinations. Sa iba po nating balita, tinutugis na ng Philippine National Police ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa pro-administration vlogger na si Mima Alicia Lipata. Ayon sa Northern Police District, natukoy na ng Special Investigation Task Group ang isa sa riding in tandem na sangkot sa krimen. Iniutos ni NPD Director Police Brigadier General Ben Linera kapili sa task group na gamitin ang lahat ng investigative at intelligence resource upang agad madakip ang mga suspect. Nabaril na napatay si Lipata at ang kanyang live-in partner na si alias Nelboy matapos pasukin ang kanilang inuupahang bahay sa barangay 171 sa Caloocan City bandang alas 3 sa isa ng madaling araw noong Hulyo 17. Si Lipata ay kilalang miyembro ng United Vloggers and Influencers of the Philippines, taga-suporta ng Administrasyong Marcos at kritiko ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga kaalyado ng pamilyang Duterte. Sugatan ng isang babae matapos umanong itulak at tadyakan palabas ng isang jeep bago mabangga at pumailalim sa isang trailer truck sa Osmeña Highway, Maynila madaling araw nitong Biyernes. Ayon sa Manila Police District o MPD, nangyari ang insidente bandang alas 2 ng madaling araw. Agad namang dinala sa ospital ang biktima na kinilalang si alias Ana dahil sa matinding pinsalang tinamo at kailangang isailalim sa operasyon. Batay sa video, nahulog ang biktima sa harapan ng jeep matapos umanong itulak at tadyakin ng asawa ng driver na katabi niya sa loob ng sasakyan. Sakto namang dumaan ang isang trailer truck na nakabangga sa kanya. Lumabas sa investigasyon na nagkaroon umano ng komosyon matapos paghinalaan ng asawa ng driver na tatakas sa pamasahe ang biktima at kanyang kasama. Tinanggi naman ng driver ng jeep at ng kanyang asawa ang paratang at sinabing sila ang ginulo ng ilang bystander. Patuloy namang tinutukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng driver ng trailer truck. Samantala, maswerteng nanalo ng halos 20.2 million pesos ang isang mananayan ng loto sa Pasay City. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, nakuha ng maswerteng bettor ang tamang kombinasyon na 27, 32, 39, 26, 12 at 7. Ito po ay sa Lotto 642 draw nitong Sabado. Dahil dito, napanalunan niya ang jackpot prize na nagkakahalaga ng 20,169,956 pesos and 53 centavos. Samantala, wala pong nanalo ng Grand Lotto 655 draw na may winning combination na 6, 2, 21, 25, 44 at 48. Nasabat ng Bureau of Customs ang 39 na parcel na may laman ng iligal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 41 million sa magkakahiwalay na operasyon sa Ninoy Aquino International Airport. Katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, nasabat ng BOC ang 5 parcel mula India na may 4.344 kg ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 29.5 million at 34 na parcel mula sa United States, Spain, Germany, Canada, Netherlands at United Kingdom na may laman na kush at ecstasy na maabot sa halagang higit 11 million. Ayon sa BOC, natuklasan ang mga padala sa pamamagitan ng customs profiling, x-ray screening, canine expansion at physical na pagsusuri. Nakatukoy naman ang mga tatanggap ng mga parcel sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Pampanga, Cebu, Cagayan de Oro, Surigao at Antique. Samantala, sisimula na po bukas, araw ng Lunes, July 20, ang pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng pinalawak na United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Ito po ay program na target makinabang ang 7.5 milyong pamilya.
Ayon kay DSWD Assistant Secretary Arin Domlao, kabilang sa mga benepisyaryo ang 3.5 milyong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program. 2.5 milyong mahihirap naman at near poor na pamilya mula sa 2024 Community-Based Monitoring System at 1.5 milyong miyembro ng SSS na may monthly salary credit na 20,000 pesos pababa. Pinalawak ng pamahalaan ng uplift program kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan at pinalawak din ang saklaw nito upang maisama ang mga nagbabayad ng buwis at nakabilang sa near poor sector. Ayon sa DSWD, ibinatay ang halaga ng tulong sa mga pag-aaral at simulation ng Asian Development Bank at Philippine Institute for Development Studies ukol sa epekto ng pagtaas ng presyo ng enerhiya. Nagbabala ang Bureau of Customs sa publiko laban sa dumaraming love scam kung saan niloloko ang mga biktima na magbayad ng pera para umano'y mailabas ang isang parcel o regalo na sinasabing nakahold sa customs. Ayon sa BOC, nagsimula ang modus sa pakikipagkilala ng scammer sa social media, messaging apps o online dating platforms. Kapag nakuha na ang tiwala ng biktima, sasabihin nitong nagpadala siya ng mamahaling regalo mula sa ibang bansa. Pagkaraan nito, may magpapanggap na empleyado o opisyal ng BOC at sasabihin kailangan magbayad ng customs duties, buwis o iba pang bayarin bago mailabas ang parcel. Nilinaw ng BOC na walang sino mang opisyal o empleyado nito ang otorisadong tumatanggap ng bayad sa pamamagitan ng personal na bank account, e-wallet o money remittance services. Hinikayat din ni BOC o ng BOC ang publiko na agad iulat ang anumang kahina-hinalang tawag, mensahe o email na gumagamit ng pangalan ng ahensya upang manghingi ng bayad. Nagtakda ng price cap ang LTFRB sa booking at platform fees ng taxi operators na gumagamit ng app-based service. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, inaprubahan na ng board ang Memorandum Circular 2026-055 na magtatakda ng iisang patakaran ng paniningil sa booking. Sa ilalim ng bagong polisiya, maaari lamang maningil ang mga taxi operator ng booking o platform fee na hanggang 20% na kabuang pasahe o 60 pesos alinman ang mas mababa. Inatasan din ng mga operator na malinaw na ipakita sa booking confirmation, fare computation at electronic receipt ang lahat ng sinisingil sa pasahero. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paniningil ng karagdagang convenience fee, service fee o iba pang katulad na bayarin nang walang pahintulot ng LTFRB. Nagbabala naman ang LTFRB na ang mga lalabag sa Memorandum Circular ay maaaring patawan ng multa, suspensyon o kanselasyon ng prangkisa, accreditation at iba pang administratibong parusa sa ilalim ng umiiral na batas. Dumunog na ang mga motorcycle hailing app sa Kamara para sa posibleng panukala para sa pagpapaigting ng seguridad at proteksyon sa kaligtasan ng mga motoristang nagtatrabaho gamit ang mga motorcycle taxi. Ayon kay Angkas Public Affairs Officer Carlo Castro, isa sa mga itinutulak nila ngayon sa tulong na rin ng mga mamabatas ang pagkakaroon ng SOS button sa motorcycle taxi apps. Sa tulong kasi nito ay parehong mapoprotektahan hindi lang ang kapakanan ng mga motorista kundi maging mga pasahero. Oras na ma-activate ay ididiretso umano ang user sa isang 24/7 emergency assistance para sa police at medical emergencies. Sunday Updates. Sa atin pong pagbabalik, karatsadahan pa rin natin ang mga balitang tinutukan dito po sa DZRH. At syempre, babasahin din ho natin ang mga nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa kani-kanilang bahay. Pwede ho kayong mag-comment sa aming Facebook at YouTube Live at DZRH News Television. At pwede rin po kayong mag-text sa aming pong text line. Ang ating text line, partner. Ang ating text line ay 0919-282-6485. Yan po ang aming pong text line na 0919-282-6485. Pwede po kayong mag-text dyan.
Promise po, babasahin po namin yan kung ano man ang inyong mensahe para sa araw po ng Linggo, July 19, 2026. Kamusta po kayo dyan sa inyong mga tirahan? Kung asan man po kayo ngayong umaga. Maya-maya po tayo magkamustahan. Ang ating pong oras, 4:23 ng umaga.